Sa ating special report, nakilala po ng GMA News ang isang talentadong binatilyo na lagi raw nakatambay sa isang pamantasan sa Maynila dahil sa kagustuhan niyang makapag-aral dito. Higit sa kahirapan ang suliranin ng binatilyo na humahad lang sa kanyang pangarap. Hinaharap din ito ng isa sa bawat 5 Pilipino pero tila hindi natututukan ng ating gobyerno. Alamin kung ano yan sa Saksi Special Report. Sa ilang kalsada at eskinita malapit sa isang pamantasan sa Moraita, Maynila, araw-araw daw makikita na kung todo uniforme ang binatilyong ito. Dahil sa formang malakipap, binansagan siyang Junpyo, lalo na mga kahalubilong estudyante. Ang ilan, nagpapadrawing pa sa kanya dahil sa husay niyang gumuhit. Madalas din siya makipagkwentuhan sa mga tila kabarkada na habang nagpapalipas sila ng oras at naghihintay ng klase. Lagi siya may dalang sketchpad, notebook, tapos pinapayatan niya sa amin yung mga drawing niya. Sabait na bata yan. Oo. Walang problema sa kanya. Pero lingid sa mga hindi talaga nakakakilala sa kanya, ang totoo, hindi estudyante si Junpyo. Nung una po kasi, akala ko po FU student kasi naka-uniform. Pero sabi po nila, hindi po. Ayon sa kanyang pamilya, bata pa lang daw si Junpyo, may kakaiba na siyang kilos at ugali. Ipinasok sa special education classes si Junpyo, pero dahil sa kahirapan, grade 1 lang ang kanya natapos. Pero tila hindi natapos ang kagustuhan niya maging estudyante. Ano bang gusto mo paglaki mo? Ano? Oo, ano gusto mo paglaki mo? Bakit mo gusto magpulis? Mga nao. Kutob ng kanyang mga magulang, may sakit siya sa pag-iisip. Pero ni minsan, di pa raw nila ito naipa-check up sa isang mental institution. Hirap ang buhay ka naman. Gusto ko ngayon mga mapag-aral na matino eh. Bagamot sana. Walang-wala po. Kaya pinatignan namin siya sa isang espesyalista. Ano ba yung ina-drawing mo? Tikbalang. Tikbalang? Okay, nakakita ka na ba ng tikbalang? Saan? Uno. Unang-una, prominent talaga sa kanya yung mental retardation. Kasi yung pag-iisip niya hindi akma sa edad niya. Yung frustration niya is part na talaga yun ng sinasabi naming depression. Kasi yung hindi nga siya makapag-aral, hindi siya makapagsulat, hindi niya magawa yung mga nagagawa ng mga kaedad niya. Batay sa datos ng Philippine Psychiatric Association, isa sa bawat 5 Pilipino may psychiatric disorder. Ang problema, madalas di raw ito agad naaagapan dahil sa stigma sa kanila ng lipunan. Dapat sa community level magsa-start yung awareness sa mental illness. So, kasi since may stigma pa rin, ang nangyayari kasi sa point na nagwawala na lang yung pasyente, saka dinadala dito. Bukod dito, kulang din daw ang mga psychiatrist at supply ng gamot sa bansa. Yung supply, yung sinasabi ko na magagandang gamot, yung na atypicals ang tawag namin doon, yun yung minsan wala. So, ang ginagamit namin, yung kung ano lang available na medications. Ayon sa mga espesyalista, habang buhay ang paggamot sa mga pasyenteng may sakit sa pag-iisip. Pero hindi sila dapat katakutan at layuan. Higit sa mga gamot, ang kailangan daw nila, respeto at pagmamahal. Para sa Saksi, Sherian Torres, nag-uulat.